Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat at maayong bagong taon at magandang Disyembre po ngayon. Mga kapatid, pag-uusapan po natin ang about sa pagsisisi. Ito po ang kautusan po ng Panginoon na kailangan po natin sundin. At ito rin po ang mga salita po na kailangan din natin gawin at kailangan nating isa buhay at isa puso. Mga kapatid, kailangan po natin gawin sa nasusulat sa mga gawa 3 verse 19. Ito po ang nasusulat doon sa Gawa 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sinasabi po dito, maliwanag po sa gawa, sa sulat na ito na magbalik loob daw po sa Diyos at kayo papatawarin niya kung kayo magsisisi ng buong puso. Kaya po, magsisi po tayo ng buong puso at may pagluha. At yung po, pagluhang yun po ay nalalaman po niya. At buong puso po, basta't buong puso po, pariringgan po niya. Mga kapatid, ang pagmamahal po ng Panginoon ay di nawawala. Ito nga rin po ang susulat po sa Salmo 100 verse 5. Napakabuti ng Diyos, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Yan po mga kapatid. Yan po ay tapat po ang Panginoon. Kaya po handa po niya tayong patawarin sa lahat ng ating pagkakasala at pagkakamali. Kaya po mahal na mahal niya tayo. Sapagkat ito po sinasabi po sa kanya pong salita sa Salmo na ating binasa na napakabuti ng Diyos, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kaya po, ang pag-ibig po niya ay laging tapat kailanman. Wala pong hindi po naging tapat ang Panginoon. Lagi po tapat ang Panginoon sa atin. Lagi po niya tayong mamahalin. Kahit pa po tayo ay makasalanan, lubog po tayo sa makasalanan, handa po niya tayong hugasan at bendisyonan at handa po niya tayong i-clear ang ating buhay para po tayo maging bago at maging kanyang tunay na anak. Dati po makasalanan po ako pero hindi ko po akalain na gagamitin pala po ako ng Panginoon para po makapag-share din po ng mga salita po niya. Salamat po sa Panginoon. Ito rin po ang sinasabi po sa Pahayag 3 verse 22. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoong Diyos ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay hindi natatapos. Amen. Hindi po natatapos at hindi po ang kanya pong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Napakabuti po ng Panginoon. Dapat po natin siya sambahin lamang at dapat natin siyang katakutan at mahalin. Dahil siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil upang sa ating pong makasalanan tayo muling mapalapit sa Diyos. Dahil ito po ang sinasabi po sa kasalutan na kahit ito po nasusulat po sa mga gawa Roma 8 verse 39. Alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po, di ba po, lahat po pag-ibig ng Diyos po. Hindi po tayo kaya paghiwalay ng ninuman o nilalang man dito sa mundong ito sa pag-ibig po ng Diyos, dahil po binigay niya po kanya po kayo sa isang anak. Kahit po anong mangyari o di kahit ano pong mangyari sa buhay po natin, babawiin tayo ng Panginoon. Hindi na tayo hayaan at mapahamak at mababad sa kanya pong puot, at hindi na po tayo hayaan na may masaktan po sa naglalagablab na apoy at nagdadagat ang apoy. At minahal po niya tayo ng tapat, kaya po maging tapat din po tayo sa kanya hanggang sa huling araw. Kaya po ito mga kapatid, huwag po nating hayaan na tayo madaya ni naman ng kaaway, bagkus ipahayag po natin ang salita, sapagkat ito po nasusulat po at nagpapaalala sa kanya pong mga anak na handang mag-share ng kanyang evangelism o kanyang salita. Ito po nasusulat sa Mateo 10 verse 33. Ngunit ang sino mang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Kaya po mga kapatid, huwag po nating ikahiya ang Panginoon sa harap ng tao. Bagkus wag po nating hayaan na mangyari po yun, kundi labanan natin yung tukso at ating pigwasan. Huwag po natin hayaan na tayo malamangan ni Satanas, kundi po mas lamangan natin siya, nakasama natin ang Panginoon. At huwag po ninyong iparamdam na mawawalan kayo ng pag-asa. Lagi po may pag-asa, kaya po habang may buhay may pag-asa. Mga kapatid, ang Panginoon lang po ang pag-asa natin, walang sino man kundi siya lang, dahil yun yung sinasabi sa kanyang salita na ang Panginoon ang pag-asa ninyo man. Ito rin po sinasabi, kung kayo man ay ihayaan ng inyong mga magulang na dahil nga po sa huling araw po mangyayari po na kahit ang iyong mga anak, kahit ang iyong anak o ang iyong ama, ikakaila ka.
para lang ipapatay dahil sa pagkapuot ng mga tao sa huling araw sa mga lingkod ng Diyos. Ito po sinasabi po ni Juan sa kanya po salita ng Panginoon. Bagamat pabayaan ako ng aking ama at ina, ngunit dadamputin ako ng Panginoon. Dadamputin po tayo ng Panginoon kahit ay pabayaan ni numan. Ni numan pong tao, dadamputin po tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo, pinili niya tayo para maglingkod sa Kanya. May purpose po si Lord sa ating buhay. Kaya po wag po nating hayaan na kung sino man ang makaagaw dito, kung hindi ialay natin to sa Panginoon nag-iisang buhay magpakailanman. At ito po, lagi po tayo magpakumbaba at wag po nating hayaan na tayo laging maging mataas. Alisin po natin yung pride natin sa ating katawan dahil yung pride na yan po yung mga kasalanan na ayaw ng Panginoon, yung mapagmataas ka, sapagkat sinasabi po ng Panginoon sa kanya pong salita na kung sino man ang mapagmataas ay bababa ng Diyos at kung sino man magpapakumbaba ay siyang itataas ng Diyos, sapagkat ang Panginoong Hesus po ay hindi na po pinili maging Diyos nung siya po ay ialay ng kanyang ama. Bagkus mas pinili niya po magpakumbaba, pero ang ginawa po ng kanya pong ama na nagsugo sa kanya ay nilagay po siya sa kanan po niya na siyang nakaupo sa trono rin. Siya po ang may hawak nitong mundong ito. Kaya po kahit ano pong problema na nating harapin, wag po tayo mawalan ng pag-asa dahil ang Panginoon mas malaki po sa ating problema, mas makapangyarihan po siya. Ito po sinasabi sa kanya pong salita na magpakumbaba lagi. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin, pagayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Mas unahin niyo po ang kapakanan ng iba upang maligtas sila. Huwag po ninyong hayaan na kayo lang po yung maligtas dahil po kung iisipin niyo po na kung isipin niyo po ako lang gusto ko maligtas, mali po yun dahil ito po sinasabi po sa Marcos 8 verse 27 to 35. Ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Kaya po yan po mga kapatid, kung sino daw po maghangad ng maligtas lang ang kanyang sarili, siya pang mawawalan nito. Yun po sinasabi sa Marcos 8 verse 27. At ito naman po sinasabi sa 28. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Yun po, kung sino daw po mag-aalay ng buhay niya para po sa Panginoon at alang-alang sa mabuting salita ng Panginoon, isa po magkakaroon nito. Kaya po mga kapatid, huwag po tayo susuko, sapagkat sinasabi po ng Panginoon sa kanya pong salita na kung sino man ang maging tapat sa huli ay siya ang magtatagumpay. Maraming salamat po mga kapatid, at nawa po ay mayroon po kayo natutunan sa aking ipinahayag sa inyo at sa aking mga binalita. Sana po ay isabuhin ninyo ang itinuro sa inyo ng Panginoon, sapagkat hindi po ako ang nagturo sa inyo kundi ang Panginoon. Ang Panginoon po ay may purpose din sa inyo, hindi lang po sa akin kundi din po sa inyo. Kaya po mga kapatid, magbago po tayong lahat. Huwag po nating hayaan na tayo angkinin ng kasamaan, bagkus angkinin natin ng Panginoon, at bagkus magpaangkin din tayo sa Panginoon. Mahalin din natin ang Panginoon. At ipalaganap din natin ang kanyang mabuting salita, sapagkat ang naghahayag ng kanyang mabubuting salita ay maliligtas. Yun po ang sinasabi po dito sa kanya pong salita sa Marcos, na ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakaroon niyon. Kaya po mga kapatid, ialay niyo buhay niyo, huwag kayong matakot sa pang-uusig. Yung pag-uusig na yan ay yan ay pang physical na katawan lang yan, hindi na kayang patay ng iyong kaluluwa, sapagkat nasasabi rin at nasusulat sa kasulatan ng Panginoon sa kanyang salita na huwag kayong matakot sa pang-uusig, sapagkat ang kayang patayin ng mga yan, sapagkat ang kayang patayin ng mga uusig ay ang inyong physical na katawan, ngunit ang kanilang kaluluwa ay hindi. Yamang ang Panginoong Diyos lamang ang makakapagparusa sa mga yan, kaya niyang ibagsak sa impyerno ang mga kaluluwa. Kaya po mga kapatid, huwag po ninyong hayaan na maangkin tayo ng kasamaan, bagkus ang kalintay ng Panginoon. Piliin natin po maging mabuti hanggang sa wakas, sapagkat yun po ay mas ikabubuti natin. Mga kapatid, muli po tayo magbalik loob sa Panginoon. At sana po mga kapatid ay maging mabuti po tayong bata at maging mabuting tao, at sana po ay tanggapin niyo po ang Panginoon sa inyong buhay. Maraming salamat po. Nawa po may natutunan po kayo sa isinare ko pong araw na ito, isinare ko po na ebanghelism sa inyo. Nawa po ay meron po kayong naintindihan at nalaman sa aking isinare na ito. Maraming salamat po.